Alam nyo, si Tinto, yes, Tinto yung pangalan ng asawa kong Indiano. So, lagi ko talaga siyang nire-remind na maswerte ako sa kanya dahil, alam nyo yun, kahit hindi man ah, mapera yung Indianong na pangasawa ko or yung mga in-laws ko, no? Pero, grabe, ang swerte ko kasi, yung respeto talaga eh. Yung respeto, yung tingin nila, na yung pagtatrato nila sa akin, no? Or yung, alam mo yung, ganito kasi, kahapon pumunta sila dito. Hindi naman na, bumisita pa. Bored lang sila dun sa bahay nila kasi walang ilaw, brown out. So, pumunta sila dito saglit, ganyan. Tapos, nung pumunta sila dito, wala dito yung asawa ko. Wala si Tinto kasi nasa work pa siya. So, ako lang. Tapos, mother-in-law ko, father-in-law ko, at saka yung pamangkin namin na si Ami. So, ayun, pagdating nila, tama-tama, makakain pa lang ako ng lunch. Tapos, nung dumating sila, ang ginawa ko, hindi ko muna natuloy yung pagkain ko ng lunch, kundi ginawan ko muna sila ng snack, popcorn, tsaka nagboiled ako ng mais, ganyan, ginawan ko sila. Tapos, habang nakikita ni Ama yun, nakaprepare na yung food ko. Sabi niya, Ama, wag ka na muna wag ka na muna kasi nakakaintindi naman ako ng basic Malayalam. So, wag ka na muna dyan, gumawa ng kape. Kumain ka muna. Wala kang problema. To sabi ko, kumain na ba kayo ng lunch? Ginanong ko sila. Paano ko ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Kasi, yun. Tapos, sinanong ko kung kumain na sila, ganyan. Sabi niya, oo, kumain na sila. Lang sila. Mamaya na. Tapos, pero ginawan ko pa rin. So, nakaupo na sila, sinihin ko, ganyan. Tapos, nung pag-serve ko, bigla na naman sinabi niya, Ama, kumain ka muna, huwag ka na muna dyan, ganyan. So, ayun. Tapos, ilang oras na wala pa yung asawa ko, ganyan. Alam naman nila, pero, ayun, mga ilang oras, ayun, gusto na nilang umalis, gusto na nilang umuwi. Tapos sabi ko, wag na muna kayo umalis, hintayin nyo na muna si Tinto. Tapos sabi ko, ganun. Tapos, ayun, sabi niya, hindi kasi, yung bus 5 p.m. lang. Kasi gusto nila mag-bus lang sila. Kasi kung mag-hire pa ng auto, mahal, ganyan. So, gusto nila mag-bus lang. Ang bus daw dito, 5 p.m. Pero actually, ang bus dito is, umaabot nga ng 8 p.m. sometimes, ganyan. So, sabi ko, walang problema, ipahatid lang namin kayo sa auto, ganyan. Gamit ko yung translator ko. Tapos, ayun, tumawag ako sa asawa ko. Sabi ko, uuwi sila Ama, wala ka pa dito, ganyan-ganyan. So, binigay ko yung phone, nag-usap sila, ganyan. Tapos, ang narinig ko, uwi na daw sila kasi baka daw umuwi na yung bunsong kapatid ni Tinto, ganyan, galing work, walang tao doon, tapos 5 p.m. na yung bus, ganyan, tapos pinipigilan yung Tinto. Tapos, binigay naman sa akin ni Ama yung phone agad, tapos kinausap ako ng asawa ko. Tapos, tinanong ako ng asawa ko, sabi niya, bakit, may problema ba? Na ganun yung asawa ko. Tapos, sa phone, tapos sabi ko, wala naman problema. So, parang narinig nila yung pagsabi ko ng problema. Naiintindihan nila yun yung problema. Problem. No, walang problem. Kasi English, there's no problem here. Nothing happened like that. Pinsabi-sabi na asawa ko, ganyan. Sabi niya, wag mo muna pauwiin sila. Pahintay mo muna sa akin, ganyan. Tapos, nung pagsabi ko nga na no problem, tapos yung si Chacha, yung father-in-law ko, sabi niya, no problem. I said, no problem, Chacha. Tapos nung pinatay ko na yung phone, sabay talaga sila, no problem, Chacha, no problem, nag-ganyan sila. Tapos yung parang, yung feeling nila na parang may pinag-usapan kami ni Tinto, yung parang ganun na, talaga sila pagkatapos nung pag-off ko ng phone, nagsabay talaga sila, no problem siya, no problem. Kasi siya yung tawag nila sa akin. So yun. And then, ayun na, nag-iba na ng usapan, nag-usapan namin yung mga halaman dito, ganyan. Tapos gamit ko yung translator ko na sabi ko, wag na muna kayo umuwi, dito na lang kayo matulog, sabi ko ganun. Kaya sabi nila, hindi namin nadala yung medicine, hindi kami nakapaghanda na matulog dito, sa susunod na lang, sabi ng mother-in-law ko. Tapos, ayun, tapos dumating na yung asawa ko. Pagdating pa lang ng asawa ko sa pinto, sabay na talaga sila sinabi na, uy, tinanong mo ba siya na merong tinanong mo ba siya na may problema, ganun. Talang sila, yung parang disturb na ganun pala. Sabi niya,
Hindi, tinanong ko lang kasi ba't kayo uuwi? Sabi ng asawa ko, wala pa ako eh. Usually naman naantay niyo pa ako. Ito sabi ng father-in-law ko, kasi bumaba ako doon sa baba, tinanong ko yung tindero, sabi niya, until 5 p.m. lang daw yung bus. Eh gusto nila habulin yung bus kasi hindi naman talaga nila, namasyal lang sila kasi bored na bored sila. Ganun. Tapos, sabi ng asawa ko ganyan. Tapos, sabihin mo sa kanya na walang problema, hindi yun ang inano namin, explain mo sa kanya. Sabi talaga ng mother-in-law ko. Kasi, paano ko naiintindihan? Kapag hindi ko na, ang ginagawa ko kasi pag nag-usap sila, nire-record ko. Tapos, pag ni-record ko, tinatranslate ko, may ginagamit ako app na tinatranslate ko, kaya naiintindihan ko. Kaya hindi rin ako nagtitiwala sa translator ko, sa to yung asawa ko. Kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko. So, pag nag-usap sila, nakahanda na yung phone ko, nire-record ko siya, tapos tinatranslate ko. So, kaya ako kinoconnect yung story na to, tapos pagsabi ko na like nire-remind yung Kasi ganito yun eh. Yung feeling na parang uneasy sa kanila na marinig ko lang na baka nagsabi ng asawa ko na may ginawa ako. Yung ganun, yung feeling na parang ayaw nila. Kasi sabi pa dun sa nakakaya naman, ba't mo pa sinabi yung ganun? Tapos sabi nung father loko. Sabi niya, oo, sabihin mo sa kanya, ganyan, na walang problema, explain mo sa kanya. Tapos natatawa yung asawa ko kasi sabi ko, bakit anong nangyayari? Kasi syempre that time, di ko pa naiintindihan. Bakit anong nangyayari? Sabi niya, tapos yun natin translate. Sabi ko, ay no problem mama, okay lang. Wala namang issue doon. Mas pa nga, sabi ko, walang problema doon. So, yung feeling na ganun, nagigets ko ng konti yung kasi na-explain na niya sa akin. Tapos, ayun, parang sabi ko, wow, parang napaka kind of like big deal sa kanila or parang uneasy sa kanila na pag makaramdam lang ako ng konti, yung ma-offend ako dahil sa ganun. So, parang sensitive sila ganun. So, iniingatan nila na maka-feel ako ng Kasi, minsan din kapag pumunta kami doon or tas tahimik lang ako. Kasi may mga time talaga, ako hindi rin naman ako, kasi syempre paano naman ako makipagsalita, hindi naman ako marunong Malayalam. Tapos magsasabi yan ang mother-in-law ko, may problema ba siya sa akin? Bakit hindi niya ako kinakausap? Ganun siya. Tapos sa isip ko pa, kung marunong ka lang talaga mag-English ang maewan ko lang, or kahit basic Tagalog or basic English, ganyan, nako, padaldal din ako ko sa lang. Tapos sasabihin din ng asawa ko yun, uy, punta ka doon kasi akala ni ama meron kang nilaramdam, hindi mo kinakausap. Sabi ko, gusto ko man kausapin eh. Paano ko naman kakausapin? Mga ganun. So, parang, yung sinasabi ko na maswerte ako kasi hindi ko rin naman kasi ma-achieve yung respect na ganun sa mga in-laws ko kung hindi rin naman ako tinulungan ng husband ko. Hindi talaga niya. Kasi nag-effort din kasi yung husband ko na yung, syempre, including din naman yung basic material, mga ganun. Tapos, yung bang kapag halimbawa magbibigay siya ng budget or bibigay siya ng pera, ako yung pinapahawak niya, tapos ako yung pinapabigay niya. Yung parang ganun, kasi para sa kanya, mas maganda kapag galing sa akin, para maano nila na, 'di ba yung ganun. So, yeah, the best talaga na yung husband natin, talagang nakasupport, nakatulong. Hindi lang ikaw dapat yung mag-workout ng relationship nyo between your in-laws and ganyan. So, ayun. Kumbaga, kung ano yung itinanim ko din, yun din yung inaani ko sa kanila. Kasi, yun din naman, respeto din naman ako sa kanila. But hindi yung part na parang nagiging, na ako, no pride na or No, actually, ironic kasi mas lalo kong pinapakita sa kanila na yung maganda yung itatanim ko. So, sana maganda ipapaani nyo sa akin yung ganun. Anyway, so sana kahit papaano meron kayo napulot. Pulot ba? Basta gusto ko lang i-share yung ganun na yung basic na kapag maganda yung trato sa inyo ng asawa, yung ganyan. Simple word na parang habang nag-rest kayo, sabihin nyo na, I appreciate you a lot kasi parang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, that's all.